Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon ay linggo. Kumusta na po kayo lahat? Sana ay abutin kayo ng video ito na nasa maayos na kalagayan. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay yung tungkol sa mga ginugugol na halaga o salapi sa loob ng Iglesia ni Cristo. Saan nanggagaling, ano ang halaga ng mga kapilya. Kasi may mga nagko-comment, may mga nababasa akong comment na yun daw ay galing sa ikapo o kaya ay 10%. Nagkakamali po kayo. Hindi po ganon ang aral o doktrina sa Iglesia ni Cristo. Ang aming pong mga kapuloy ay kusang handog mula sa puso, ayon sa pasya ng puso, ayon sa ikagiginahawa at hindi sa pilitan. Hindi po 10%. Mali. At sa pagkakataon po ito, malalaman po ninyo kung ano ang halaga ng templo sentral. Sapagkat ipapakita ko po sa inyo sa video nito, dyan sa screen, yung isang pagtitipon na pinangasiwaan ng kailan yung manalo kung nabubuhay pa sila doon sa tabernakulo. Kasama niya yung mga kapatid sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at iba't ibang mga mambabatas. Yan po ay panahon ni Orit Kim. Nandun pa sila Ramon Mitra at iba pa. Ang mabuti po ay i-play natin pagkatapos gagawa natin ng reaction. Ano po? Para malinaw po sa ating lahat. Magkano ba ang halaga ng Templo Sentral noong natapos? Kasi noong natapos, 1984. Unang ulit ko po, 1984 natapos. Ang inflation rate noon, 7%. Ngayon, ang taas na ng inflation rate. Ito po. Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating Templo Sentral ay mahigit lang 100 milyon. Mahigit 100 milyon. 100 milyon plus. Noong panahon na yun, 1984 natapos yun. Tapos ang inflation rate ay 7% lang. Ngayon, gaano nakalaki ang inflation rate? Tuloy natin. Yun hong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Noong panahon na yun, yung panahon na yun, mga 1985, 1986, hanggang 1990, hindi bumababa sa 1 milyon ang halaga ng bawat kapilya. Pataas. Ano pa ang ibang pinagugugulan ng iglesia? Meron po itong itinataguyod na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro,
yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Yan po yung mga sa panahon ngayon, School for Minister. At sa kawan ng Diyos, nandun yung aking anak. Second year na siya ngayon. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasi mag-aral. Wala na hong may gustong mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo ay kasalukuyang ipinagbibili sa iglesia. Hindi ho lang nagkatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron ding mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig, pero dito lamang sa Pilipinas, meron ng 1,000 ngayon at 902. Inuulit ko po yung panahon na yan, panahon ni Cory Aquino. Buhay pa ang Eranio Manalo. Ganun na karami ang mga may oras ng Iglesia ni Cristo noon. Saan ang gagaling yung salapi na ginamit para maitayo yung mga iba't ibang mga may oras? Ipagpapatuloy natin yung video. Ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Binanggit ho ng mga nagsipagsalita katulad nila Speaker Mitra. Ang ating proyekto sa pabahay at sa pagpapaunlad ng pamayanan, ito ho ay matagal na nating ginagawa pero hindi tayo nag-iingat. Sa ngayon, ang daming pabahay ng Iglesia ni Cristo. Ang daming pabahay ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, sa panahon nito, hindi lang ng isang dako, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Dito lang sa nadistinohan ko ngayon, may yung ginagawa namin pabahay, 4 unit, at sa kasalukuyan, nire-repair yung kapilya. Saan ang gagaling lahat ng mga yan? Yung ginagastos, pang-maintenance, pambili ng lupa, pambili ng mga materialis, pangbayad sa mga tao, bayad sa tubig, kuryente. Tuloy natin. Ay. Ginawa po natin ito para tumulong sa malubhang suliranin sa pabahay dito sa ating bansa para mabawas-bawasan ang bilang ng mga squatters na dito lang sa Metro Manila ay mahigit hong 2.2 milyon ang bilang ng mga squatters. Meron din hong proyekto ang iglesia sa Kawanggawa at yan ay alam ng lahat ang lingap sa mamamayan, sa kapatid at sa hindi kaanib sa iglesia. Ang tanong ko sa inyo ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Ito na yung magandang tanong. Saan ang gagaling yung ginugugol? Masasagot na yung mga tanong ng mga kritiko dyan. ikaw na kritiko. Panoorin mo ito. Pakinggan mo mabuti. Ito ang tagapamahalang pangkalahatan noon ka Eranio G. Manalo. Ay tumayo sa kanyang sariling paa
Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng Iglesia pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Kaya sa atin walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF. At lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gabi. Bawal tumanggap ng suhol sa isang Iglesia ni Cristo. Kapag nalaman na may tinanggap kang suhol mula sa kanilang politiko, tiwalag, na alis, automatic, kahit sino ka pa. Sa panahon ngayon, ang Eduardo B. Manalo, lumaban yung pamilya niya noon at iba pang mga ministro. Tiniwala, inalis sa Iglesia ni Cristo. Yung mga ministro na pabalita na tumanggap ng suhol, tiniwala. Walang tinatanggap, bawal. Kahit sino ka pa. Pag nalaman, automatic, tiwala. Hindi kagaya ng ibang relihiyon na pababayaan ka lang diyan na tumanggap ng pera. Tingnan niyo yung mga pare. Yung iba, binibigyan ng mali-maliit ang pera. Nakabidyo pa. Gobyerno. Saan ho nang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng Iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kaanib sa mga araw ng pagsamba. Yun po yung binabanggit ko kanina sa unahan ng video. Kasi marami po ang nagtatanong, magkano ang binigay ng ganitong politiko? Wala. Magkano ang inyong iniambag sa bawat pagsamba? Tagpipiso lang. Bawat miyembro. Sa Pilipinas, ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sinasabi ninyo, 2%. Gaano karami yung 2%? Lahat ng yun, maghahandog ng tigpipiso. 2 beses sa loob ng 1 linggo. Pag naipon yun, napakarami. Yun ang ginagamit. Pambili ng materialis, pambili ng lupa, pambili ng pambayad sa mga magtatrabaho, pag-maintenance. Hindi lang naman piso ang iniaambag ng bawat isa ayon sa pasya ng puso. Halimbawa ako, ang pasya ko
Halimbawa, ako ang pasya ko, 1,000 bawat pagsamba. Yun ang bukal sa puso ko eh. Anong magagawa ko? Kasi may mga kapatid na ganyan. Mag-isip-isip. Yung mga nagko-comment na yung pinakain daw sa rally, galing daw sa mga politiko, nakita mo? Ha? Yun lang t-shirt na pinamahali doon. Gaano karami yun sa rally? Magkano ang tatak? Magkano ang t-shirt? Kung sa politiko lang yun, wala na. Sana po ay maliwanag na sa inyo yung tungkol sa bagay na yan. Sapagkat, kagaya ng sinabi ko, maraming kritiko ang Iglesia ni Cristo. Napilit na pinababagsak. May mga tao na talagang kahit anong paraan, gamitin nila social media o kaya ay tao. Bibigyan nila, susugulan nila yung taong yun. Tapos, makikipag-unay sa mga kapatid o kaya sa mga ministro. Pero mga kapatid, maging matalino po tayo. Huwag tayong padaya. Pakinggan natin yung mga pagsamba. Yung mga itinatagubilin sa bawat pagsamba. May mga dati na mga kapatid na ngayon ay natiwalag na hindi natin alam kung ano ang dahilan. Sila lamang ang nakakaalam. Tapos, lalapit, biglang lalapit. Hindi natin alam kung ano yung pakay. Baka inutusan yun ng mga kaaway natin sa pananampalataya. Napakainit sa mata ng tao ngayon ang Iglesia ni Cristo. Mag-iingat po tayo lahat. Pati sa pananalita, sa pag-post sa mga social media. Yun lamang po. Maraming salamat po.